Kagalakan po na tayo po muli sama-sama na patuloy na sumasamba at lingkod sa ating Panginoon. Kagalakan po na sa ating buhay at nariyan, pagising natin sa umaga, meron pa po tayong hininga na tayong ingatan ng ating Panginoon. So, ganyan po mga kapatid, pagpalain kayong lahat ng ating nakilang Diyos, maging yung ating mga minamahal na kapatid nasa Bangladesh. Ating pong napakinggan ang mga salita po ng Diyos sa oras po ito na sinasabi ng banal na kasulatan na tayo ang ilaw po ng salita. Nagpapasalamat tayo sa ating Diyos na makapangyarihan sapagkat hindi tao ang tumawa sa atin, kundi mismo ang Diyos na naglikha ng langit at ng lupa. Ang siyang tumawag sa atin at tayo'y pinagpala ng Diyos. At mayroong layunin ang ating mahal na Panginoon kung bakit nais niya na tayo po ay maging ilaw ng sanlibutan. Una, ito po ay ikabubuti natin sapagkat kapag tayo po ang siya naging ilaw sa mundong ibabaw nito, ibig sabihin mayroong pagbabago na nangyayari sa ating buhay. Na tayo dati ay nasa kadiliman, sabi po ng 1 Peter chapter 2 verse 9, na sinasabi ng banal na kasulatan na tayo po dati ay nasa kadiliman. Ito po ang isa sa napakaganda rin po na salita ng Diyos sa ating buhay. Datapot kay isang lahing hiram, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang paghahari ng Diyos, upang inyong ipahayag ang karangalan niyang tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. So, ang ating buhay po noon, hindi po ganito ang ating ginagawa. Subalit nang tayo ay tinawag, pinili at iniram ng Diyos at naging paghahari ng ating mahal na Panginoon sa pamamagitan natin na ating naitataas ang ating Panginoon sa ating pong mga buhay kapag nakikita nila sa atin yung ilaw. At yung ilaw pong iyon, yun po mga kapatid ay hinalintulad lamang ng ating Panginoon na ang ilaw na ito ay napapansin po kapag ang ilaw o lampara na ito ay nilalagay sa tamang lalagyan o lugar upang maliwanagan ang nasa kadiliman. So, ibig sabihin ng layunin ng Diyos kung bakit tayo ay kinakailangan maging ilaw upang makita nila na yung ating pamumuhay, na ito po yung mabubuting gawa, na ito po yung pagbabago na ginawa ng Diyos ating mga buhay. Kaya kahit na tayo po ay nagsasalita, kabisado man natin ang mga salita ng Diyos, maganda man ang iyong pangangaral, maganda man ang iyong pagpapaliwanag, maganda man ang iyong pananalumpati, subalit kung yung buhay mo hindi nakikita yung liwanag na pagbabago na yun ang nais ng ating mahal na Panginoon. Na sa pamamagitan
ng ating mga buhay, ibinakikita, mga kapatid, na mayroong pagbabago na kahit na ikaw ay hindi nagsasalita, maaring maluwalhati, maaring mapuri, maaring maparangalan, maaring maitaas ang dakilang Diyos sa iyong buhay, sa ating buhay. At ito ay isang bagay na maging instrumento upang ang isang tao ng banal na kasulatan sa 1 Peter chapter 3, maging sa bawat mayroong pamilya, kinakailangan hindi lang sa salita. Hindi mo maaaring makuha kung sakali sa salita na ang iyong loved ones o kaibigan man na ito ay binabahaginan mo ng salita ng Diyos. Subalit, ang sabi ni Apostol Pedro, kahit na ikaw ay hindi nagsasalita, kung nakikita sa iyong pamumuhay na tunay na ikaw ay tunay na Kristiyano, na tunay na binagi ng Diyos, sapagkat mayroong 295, mayroong mga peking Kristiyano. So, sa pamamagitan ng ating mga pamumuhay, sa pamamagitan ng ating mga sinasalita, sa pamamagitan ng ating mga ginagawa, sa pamamagitan ng ating mga pag-uugali, dito makikita na tunay na ikaw ay pinagpala, binago ng Diyos sa pamamagitan ng mga bagay nito na kanilang nakikita sa iyong buhay, sa ating mga buhay, na mayroong pagbabago na ginawa ang Diyos sa ating buhay. So mga kapatid, sandali lang po ang magsalita. Subalit ang sabi nga ng Biblia, hindi lamang sa salita, kundi sa gawa at pagkakataon. Kung bakit napakahalaga na tayo bilang mga tinawag ng Diyos, bilang mga anak ng Diyos, upang mapatunayan natin sa ating mga buhay na ang liwanag na ito ay nasa atin kapag tayo ay tunay na binago at nagbago sa biyaya at tulong ng ating Panginoon. Kayo po ang nakakaalam sa inyong pag-uugali, di ba? Kayo po ang nakakaalam kung ano yung mga karupukan, bawat kainaan. Tayo po ang nakakaalam sa ating lubusang pamumuhay. So, nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon, katulad po ng ating nabanggit o narinig ng ating mahal na kapatid. So, narin po na mayroong pagbabago na dati ikaw ay sugarol. So, dati rin po, nariyan po si Sister Destin po. Parang dami ako mapuha. So, mga kapatid, dating lasanggero, dating mapagmura, ano pa yung mga bagay na hindi maganda, na ito po, mga kapatid, ay naalis sa ating mga buhay. At ngayon, mga kapatid, na kahit na ikaw ay inuusig, na kahit na ikaw ay iniinsulto, na kahit na ikaw ay nilalait, nang dahil sa paglilingkod mo sa Panginoon, nang dahil isinuko mo ang buhay mo kay Lord,
So dahil ikaw ay binago na ng Diyos, na tunay na born again, na tunay na ipinanganak na muli, hindi sa laman at dugo, kundi sa Espiritu, na ang dati mong ama dati ay ang demonyo, subalit ngayon ang iyong naging ama ay ang tunay na Diyos, na ito ang Diyos ng kaliwanag. So ngayon po, mga kapatid, mayroong pagbabago. Paulit-ulit ko lang din pong binibigyan diin na sa pamamagitan ng pagbabago na ginawa ng Diyos sa ating mga buhay, ito ang siyang mabubuting gawa na dapat makita sa atin upang mapuri at maluwalhati ang Diyos at maging instrumento ito upang ang tao ay makalapit sa ating mahal na Panginoon. Huwag natin sabihin na tayo ay tao, marupok, mahina. Totoo po. Pero kinakailangan kung sa mga bagay nito, tayo'y mananatili sa mga kahinaan sa bawat kasalanan. So, hindi natin may pakikita yung ilaw. Kinakailangan tayo ay lumaban. Kung sakali na ikaw ay natukso, na ikaw ay bumagsak, ikaw ay tumayo sa tulong ng Panginoon at ikaw ay magpatuloy na maglingkod sa Panginoon. So, kaya po, mga kapatid, bilang mga ilaw sa mundong ibabaw nito, kinakailangan sa tulong ng Panginoon na siya ang nakikita sa ating buhay. Uulitin ko po ang katagang ito, kinakailangan mayroong pagbabago ng lubusan sa ating mga buhay ng ating tanggapin ang ating mahal. Mayroong pagbabago na dapat makita sa ating buhay at pa ang dapat nating maunawaan. Kung sakali mayroong kang kaibigan, ito po na-experience ko po nung ako pa po hindi Christian. Pagdating ko sa mga kaibigan, napakabait. Pero pagdating sa bahay, napakatamad. Eda pautusan, manos pinggan, eda pautusan. Ini pinay na pumanyak mo eh. At yun ang running water. Kanita manyak mo ba po? First time ko po, may nasugat ko po gamit. Kasakit pala yung mamigit. Huwag na tayo pasakrondakan ganun, magreklamo pa, mapiputa-puta nyo. Pero may problema ngayon, din washing machine, panlalaki naman na. So mga kapatid, kinakailangan, kung sa mga kaibigan natin, bida tayo, walang masabi sa atin, pero pagdating sa bahay, yung ugali natin, pangit. Walang pagbabago. Kinakailangan una makita sa ating tahanan, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapitan. So mga kapatid, magsumikap po tayong lahat sa tulong ng ating mahal na Panginoon.
Ganyan lang yung ugali ko po noon. Pero ang kapulihan ay sa Diyos, ang kalwalatian at karangalan ay sa Diyos. Sapagkat nung ako ay tinawag ng Panginoon, ako ay nagpapasalamat sa Panginoon na mayroong nagbago sa aking buhay. Hindi lamang yung pagsusugal, hindi lamang yung pag-iinom ng alak, paninigarilyo, kundi maging sa ugali, mayroong pagbabago. At yan ang nais ng ating mahal na Panginoon. At ulitin ko po, hindi natin kaya kung wala ang patnubay at tulong ng ating mahal na Panginoon. So mga kapatid, ito po yung naging instrumento, naging paraan upang yung mga lovers ko ay maisama ko po sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat mayroong pagbabago na nakita nila sa akin. Ngayon, mayroon din po mga pagbabago sa bawat mga Kristiyano. Kaya lang talaga kung yung mga lovers natin, yung mga iba na kaibigan at kilala, kung talagang sila man din po talaga ay hindi tinawag at pinili at tinirang ng Diyos, wala naman tayo pagbabago. Pero ang mahalaga, pagampanan natin at magawa natin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. So mga kapatid, kahit na hindi lumalabas sa ating bibig, kapag nakita nila yung liwanag nito, sila mismo ang magsasalita at pupurihin nila ang ating mahal na Panginoon. Yan po ang realidad kung bakit nais ng Panginoon na tayo po ay maging ilaw ng sanlibutan.